Wanji! Welcome sa isang insightful pero kwelang episode ng Mind the Gap na kung saan pag-uusapan natin ang gap sa pagitan ng reality at ng beliefs. Ngayon, kasama ko ang aking mga kabisid Wanji friends. Hi, I'm Lorraine. Hi, I'm Jennifer. I'm G. I'm Hannah. I'm Berhed. And I'm Yuri. So ngayon guys, simulan na natin. Gusto ko marinig yung insights nyo pagdating sa topic natin ngayon na why most leader of the only Christian nation in Asia are so corrupt by Rex Bahara. Grabe! Sobrang sakit kasi kilala tayo as one of the most Christian nation in Asia pero sobrang laki naman ng corruption natin, yung ranking talaga natin guys. Mahilig tayo magdasal, tayo mga Kristiyano pero bakit walang pagbabago? So ito na nga guys, diba magpapasko na naman, uso na naman yung simbang gabi, marami na naman mga taong magsisimba, magdadasal, hihingi ng patawad sa mga naging kasalanan nila. Pero bakit kaya paglabas ng simbahan, wala namang nagbabago, ganun pa rin? Kasi nga, nagiging tradisyon na lang ang pagsisimba, pagdarasan, at hindi na ito nagiging paraan para talaga magbago tayo o maging better pa tayo. Kaya sana ngayong magbabagong taon, sana baguhin na natin yung ganitong gawain. Sa halip, gamitin natin yung pagdadasal natin para magbago tayo at para maging mapanagutan tayo sa mga naging kasalanan natin. Totoo yan, Lorraine, no? Grabe. Faith is performed publicly but not lived privately. And sadly, it is one of the hardest realities na meron po ang ating bansa. And actually, una siyang nakikita sa mga toxic Filipino households natin kung saan yung mga religious na tao pero hindi po nila naisa sa buhay yung kanilang faith. Kaya po guys, it's time to remember po na faith isn't for show but to live it genuinely. Tama ka dyan, Yuri, no? Sabi nga nila, Philippines is the only Christian country sa Asia, pero bakit yung mga politicians natin pinapractice yung bad tsaka corrupt na governance? Religion is meant to cleanse our souls, pero imbis na maging tulay papunta sa liwanag, parang nagiging kurtina pa ito para itago yung isa na namang kasinungalingan ng gobyerno. Maybe it's time for us to stop mistaking religiosity for righteousness. Instead, we should demand for integrity over image. Yes, tama ka dyan, Jennifer. Kasi actually, kapag nga may skandalo sa gobyerno, napakadali nating magpatawad. Basta't nagdasal, umiyak sa camera, or nag-quote ng Bible verse, okay na ulit. Pero yun kasi yung problema. We're too religious but never accountable. Ang kultura ng forgive and forget nating mga Pilipino ay isa sa mga problema kung bakit patuloy na naluluklok o na pumabalik sa pwesto ang mga corrupt officials. Hindi kabanalan ng tao dyan kundi kamangmangal. Kasi ang tunay na pananampalataya ay marunong managutan sa mali. Yung tama ka dyan, Berhel, no? Alam niyo, nakakalungkot pero totoo. Madalas pinipreach natin yung honesty and kindness pero hindi naman natin sinasabuhay. Alam natin ang tama pero hirap tayong gawin. Kung talagang totoo tayong Kristiyano, dapat consistent tayo sa salita at sa gawa. Halimbawa na lamang dito ay yung mga corrupt na politicians na kung saan ay tinipreach nila yung moral values pero hindi naman nila pinapractice yung kindness. And this could lead to hypocrisy, mistrust, and confusion. Ayan, tama ka naman dyan, G. Sobrang ironic talaga dahil nasa isa nga tayong Christian na country pero napaka-prevailing ng corruption. We always preach for good governance pero kapag halalan na ay hindi naman natin i-apply ng maayos. Minsan, binoboto lamang natin ang isang kandidato kasi nag-a-appeal sila sa ating religious beliefs. Siguro, it's time na ma-realize natin na baka isa lamang itong propaganda para mailuklok natin sila sa pwesto. Ayan, maraming salamat guys for sharing at sobrang ganda ng mga insight nyo pagdating sa topic natin ngayon. So siguro guys, bilang kabataan, baguhin na natin yung cycle. Hindi puro dasal lang, puro simba lang, pero walang gawa at walang disiplina. Kaya ngayon, mag-start na sa atin yung pagbabago. Okay? Amen! Ayan, so maraming salamat. Thank you for watching sa aming podcast. Bye! Bye-bye!